Ako po si Ate Star. Ano po yung pangalan ko? Okay, ngayon po. Sa mga iba dito, kilala rin naman po ako. Especially sa mga adult, mga dati ko pa po talagang kasama. Speaking of dati ko pang kasama, I joined po, ang family ko po ay nag-join ng CCF Bayatas noong 2014 pa. So 2014, ngayon 2024 na, 10 years na po akong nandito sa church. Ibig sabihin, bata pa po ako, katulad nyo, nakikinig na po talaga ako ng Word ni God. And batak na ako mag-resign dati pa lang. Katulad nyo, batak na ako mag-resign dati pa. Hindi pa naayos yung church, naalala ko. Hindi pa tayo, hindi pa ganun kaganda yung church, bali community church lang talaga siya. Consistent na po talaga yung family namin na nandiyo ng next gen. So katulad nyo, madami na din po akong inattenda ng mga Christmas parties para sa bata. So, yun po yung brief background about sa akin. So, ito po ay proof na hindi na ako nagsasalita dito na walang laman. Kundi dati pa ako nandito, nasa church na ito, at meron po akong history with this church, at na mahal ko po talaga ang church na ito. At sila nanay din, sila pastor, at yung iba, yung halos lahat po dito ng mga tao, lalo na po yung mga since ko pa talaga kasama, like sila Ate Angelica, sila Ate IC. Okay, so yun po. Ang ating pong itatopic ngayon ay The Great Commission, Sharing Jesus to the World. At ang verse po na kasama natin dyan ay ang Matthew 28, chapter 28, verses 19 to 20. Ito po ang Great Commission. Naniniwala po ba kayo na may purpose tayo sa mundong ito? Wala. Wala kayong purpose, ginawa lang kayo ni God para tumayo lang dyan, nakaganto lang. Mayroon tayong purpose. At ayun po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Gagamitin pa ako ni God para ituro po sa inyo ang purpose natin ngayon. Meron po tayong purpose. Ginawa po tayo ni God na hindi lang, okay. Ito si Ate Sky, tatayo lang dyan sa mundo. Magtatrabaho lang yan, wala yung gagawin para sa akin. Hindi. Meron tayong Great Commission. At ang commission na ito ang good news. Ang commission na ito ay hindi lang para sa mga matatanda. Hindi lang ito para kila mami, kila daddy, kila ate. Kundi para sa inyo lang din. Para sa inyo din. Hindi kayo excluded. Ibig sabihin may gagawin din kayo. Okay. Start tayo. We have a purpose even as a child. Lagi po natin tatandaan na kahit bata kayo, kahit bata tayo, marami tayong pwedeng gawin para makapag-share ng Word ni God. Ang purpose po natin ay i-share ang gospel, ang good news na si Jesus namatay para sa atin, para sa mga kasalanan natin, at nabuhay po ulit. Yun po ang ating purpose. Kahit na bata tayo, meron tayo. Sino dito yung walang bibig? Wala naman, di ba? Lahat tayo, meron tayong bibig, meron tayong kamay, meron tayong paa. Kompleto ang katawan natin. Ano pa ang excuse natin na hindi mo na ako magsasamba sa iyo, Lord, wala naman akong ganito. Hindi. Meron kompleto ang katawan natin for a purpose. Kahit bata pa lang tayo. Okay. Ang example po sa mga bata na mga nag-serve po kay God. Ay, kilala niyo ba si David? Okay, very good. Si David po, sino ang kinalaban niya? Si Goliath. Very good. Alam niyo po ba, di ba si David po, naging king siya ng Israel. Nung naging king po si David ng Israel, nung inanoint siya, ikaw yung magiging king ng Israel. Alam niyo ba kung ilang taon lang siya noon? 10 to 15 years old lang siya, historically speaking. 10 to 15 years old lang si David nung siya ay pinili na maging king ng Israel at maging sa mga Israelites. Tapos, nung natalo niya si Goliath, alam niyo ba, hindi siya 30, hindi siya 20 noon. 15 to 19 years old lang siya, di ba? Napakabata. Meron pa tayong isang example, si Timothy. Siya po ay minentor ni Paul. Bata lang din po siya, pero ang dami na nagawa ni Timothy. So yun po, ang proof na kahit bata tayo, marami tayong pwedeng gawin para makapag-share ng Word of God at makagawa tayo ng mga disciples. Na anong disciples? Yung susunod din po kay God. Kasama natin sila. Okay? Ang ating pong Bible verse, Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit,
and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng brief context kung ano yung verse na yun. Ang verse na po ito, ayun yung last command ni Jesus bago po siya umakit ulit sa heaven. Di ba po si Jesus po namatay siya sa cross, tapos nabuhay ulit siya after 3 days. Tapos nag-stay ulit siya sa mundo for 40 days or so. Bago po siya bumalik sa heaven, ito po yung last command niya. Gumawa kayo ng disciples. I-share nyo yung word ko sa lahat. At ito po ay tinawag tayo ni Jesus for a purpose. Ulit-ulitin ko po yung word na purpose. Tinawag po tayo ni Jesus para po i-share sa lahat, sa mga kaibigan natin, sa family natin, na si Jesus ay namatay para sa atin. At ang kanyang mga tinuro pa na iba. Next, Jesus promised He would be with us. Nasa Bible verse po, na kapag share natin yung word nila, hindi tayo papabayaan ni God. Na, sige, doon ko lang, mag-share ka lang dyan. Hindi. Kasama po natin si Jesus habang tayo nag-share. Katulad ko, na ito ngayon, nag-share ng word ni God. Hindi ako dito na nandito lang. Galing-galing ko talaga. Hindi. Kasama natin si Jesus kapag tayo at nag-share ng word ni God. Hindi tayo papabayaan. Okay? Kaya po kanina sa prayer, di ba, hindi po tayo ng guidance na samahan niyo po ako, Lord, ganyan. Kasi si Jesus sabi niya, hindi niya tayo papabayaan at natin siyang kasama. Kaya huwag tayo matakot, okay? Okay, breaking down the verse. Ano nga ba ibig sabihin ng verse? Go and make disciples. Sinasabi sa atin ni God na magturo tayo sa iba ng mga teachings na and gumawa tayo ng mga Christ-like din na followers. Okay? Hindi po, kapag nag-share po tayo sa iba, sila rin po ay susunod din kay God. Next, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you. Tutulungan natin sila. Hindi, okay, ito yung word ni God, blah, 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 blah. Tapos papabayaan na sila. Hindi. Tutulungan natin sila na ma-understand yung mga salita ng Jesus. Kasi kung yung ginawa ko lang, tinuro ko lang sa inyo, yan, binasa ko lang ako. Binasa ko lang yung verse, tapos aalis na ako. Hindi siya maintindihan. Kaya nandito pa rin po ako, kasi tinutulungan ko po kayo ma-understand yung word ni God. Tapos ganun din po dapat ang gawin niya. I am with you always at the end of age. Ulitin ko po, hindi tayo papabayaan ni God. Sinabi niya lang na, sige na, ano ka dyan, matulog ka dyan. Kasama natin siya. Always, all the time, kumakain man tayo, nasa labas man tayo. Kasama natin siya. Kaya huwag tayong matakot na, baka i-judge ako na ganito yung mga sinasabi ko. Kasi sinasabi mo na, iba sa sinasabi ko. Hindi. Kasama natin si God. At ang may plano, si God, hindi tayo. Okay. Ngayon, Ate Star, bakit naman kailangan natin gawin yan? Mabubuhay naman siguro ako kapag di ko ginawa yan. Ito po yung i-discuss natin. Bakit kailangan natin? Kasi Jesus asked us to. Nasa Bible po, diba? Kanina binasa lang natin. Nasa Bible po, nasabihin natin sa iba ang good news. Magturo po tayo sa iba ng word niya. Alam niyo po ba, si Jesus hindi naman siya magbibigay ng commands na basta-basta, diba? Sige, mag-share mo yung word ko para ako yung top 1. Hindi. Sinabi po ni Jesus na i-share po natin sa iba yung word niya para maligtas din po yung iba. Kasi di ba sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sinasabi po ni Jesus na i-share natin yung word niya para yung iba maligtas rin. Di ba? Mag-uutos na lang si Jesus para ano na lang. Mag-uutos na lang si Jesus para sa kapakanan natin. Diba? Okay. Kaya po, kailangan natin i-share yung word niya. Next, it helps others to know about God. Lahat na nandito ngayon, dahil nakapakinig na ng word ni God, ligtas na, di po ba?